Good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Good Good evening po sa evening. lahat. Good evening sa inyo. Brother Ramel, Good to Brother see you again. Cuniberto, Gao Ibim, good evening. Brother John, Sis Juvic, Brother Navin, Sis Earl, good evening. Okay. Brother Ramel, opening prayer tayo. Alas 7 na. Sige po, Doc. Sige, okay. Welcome back pala. Thank you, thank you. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro. Welcome po, Doc. Good evening sa lahat, no? Gao Ibim, nasa England mo, no? England? Scotland, yeah. Scotland eh. Si Pio na, si Pio, si Bibi Pio ng Nadia. It's where? Hello, Bibi Pio. Wow. Sige. Okay. So, good ta. Hello, Sis Marijon. Good evening. Hi, Doc. Good evening, Doc. Long time no see. Thank you, thank you. Okay. So, welcome sa ating Wednesday lecture, Spiritual Combat, ang title natin ngayon. Welcome sa ating Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. So, ngayong gabi, tatalakayin natin itong bagong libro. No? Matagal na ito na libro actually, pero matagal ko na itong libro, pero ito yung bago nating lecture series, Spiritual Combat. Isa itong libro, no? Written by Father Lorenzo Scopoli. Napakaganda. So, mula ngayon, after ilang weeks ito, matagal to, ito na naman ang talakayin natin. So, kagaya din ng tinalakay natin na libro na The Imitation of Christ. Ito ay napakagandang resource book, no, para magiging malalim ang ating spiritual life and holiness. No? So, a little background kay Father Lorenzo Scopoli. So, itong libro na ito ay sinulat 1589. 1589. Imagine, more than 500 years na ito. No? Ito yung pinaka-famous niyang sinusulat, The Spiritual Combat. Okay? It is considered a spiritual classic. No? At naging, laking tulong ito during the Counter-Reformation. Kasi di ba, ang Reformation time, yung nagrebelde si Martin Luther at nagtatag ng Protestante, 1517. No? So ito yung panahon na itong libro ito na malaking tulong din para sa Counter-Reformation. So itong libro ito ay very rich, no? Masagana sa spiritual formation. Ang laking impluwensya nito, ang librong ito sa mga maraming mga saints at mga spiritual directors throughout many countries. At according to Saint Francis de Sales, kilala niyo si Francis de Sales, narinig niyo na yung mga Bosconian, si Don Bosco, yung kanyang organization, na kanyang congregation ay tinatawag na mga Salesians, no? Salesians. Yung congregation ni tinatawag ni Saint Don Bosco, Salesians, dahil idol ni Saint Don Bosco si Saint Francis de Sales. Galing sa kay Saint Francis, kaya tinawag niyang Salesians yung kanyang grupo. So, St. Francis de Sales naman, paborito niya itong librong ito. No? Sabi niya,
this is one of the best books that can be read. Okay? So, sama-sama tayo sa pagtuklas sa mga hiyas, no, ng librong ito. Hindi natin uubusin kasi mataas. 2 chapters lang tatalakayin natin ngayon, no? Medyo maikli lang ang lecture natin ngayon, no? So, ang purpose ng librong ito ay to guide Christians, no, sa ating daily struggle laban sa kasalanan. Araw-araw tayo nag-i-struggle. Walang tao, kahit sino pang banal na mga santo, na hindi nakikipagdigma laban sa tukso ng kasalanan. Araw-araw yan. Kaya nga, tamang-tama ang title ng librong ito, Spiritual Combat. Kasi ang buhay natin ay isang digmaan hanggang kamatayan. Ito ay spiritual warfare. No? Ang spiritual warfare, mga kapatid, ay hindi lamang para sa mga exorcist, sa mga deliverance minister. No, lahat ng Kristiyano, no? Sa panahon na ikaw ay pinanganak, nagsimula na ang spiritual warfare. Lalo nang umigting nung ikaw ay nabinyagan. Okay? Mas lalo siyang na lumakas ang digmaan nung ikaw ay nabinyagan kasi gusto kang bawiin ng demonyo. Kasi sa araw na ikaw ay nabinyagan, ikaw ay naligtas na. Okay? Ikaw ay naligtas na. Natanggap mo na ang kaligtasan. Ang tanging gagawin lang natin ay manatili sa paglalakbay kasama si Kristo. Pag ikaw ay bumitaw, mawawala, ikaw ay lumihis ng landas at bumitaw ka kay Kristo, bumitaw ka sa totoong puno, ikaw ay sanga, ikaw ay nakakabit sa puno. Pag ikaw ay humiwalay sa puno, mawawala ang iyong kaligtasan. Okay? So, sa mga maraming Katoliko dyan na hindi alam, sa binyag pa lang ligtas na tayo. Ang ating ginagawa sa buong buhay ay mini-maintain, mananatiling ligtas. Kasi pag hindi, sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin. Pag tayo'y hindi nanatili sa Kanya, sa pamamagitan ng mortal na kasalanan, tayo'y mahihiwalay. Hindi lang ang pagpapanatili sa puno kay Kristo ang gagawin natin, patutubuin natin itong binhi na tinatawag na sanctifying grace. Ito ay lumago na malaking kahoy, pudong kahoy. No? So, basic lang yan ang pagiging manatili. Dapat tayo ay lalago sa pagmamahal. Lalago sa pagmamahal kay Kristo. So, daily struggle, spiritual combat, spiritual warfare. At ang purpose ng librong ito ay bibigyan tayo ng mga practical tips, no? Sa ating daily effort sa pamamagitan ng foundation ng pagpakumbaba, humility, no? At sa pag-asa sa mga grasya galing sa Diyos. So itong libro, kahit 500 years old na ito, timeless relevance. Meaning, hindi ito nag-expire ang kanyang importansya. No? Ang kahalagahan niya, walang expiration date. Siya ay relevant pa rin kahit ngayon sa modern times. Okay? So, very simple na libro, pero malaking biyaya para magiging guide natin sa pagdaig sa mga kasalanan at sa paglago sa ating buhay kabanalan. Okay, chapter 1. Huwag kayo mabigla, baka masyadong mabitin kayo, medyo maikli kasi hindi ko na nilagay sa chapter 3 kasi baka masobrahan na naman kataas. So, chapter 1 at chapter 2 lang muna tayo. So, ano yung essence ng Christian perfection? So, baka matanong nyo, bakit kailangan nating mag-Christian perfection? Bakit perfection? Hindi ba pwedeng
Middle-middle lang. Enjoy tayo. Hitting two birds with one stone ba? Enjoy tayo sa mundo. Tapos, ma-secure din natin ang ating eternal life. Now, saan galing ang utos na yan? Galing kay Jesus. Sabi ni Jesus, be perfect, for your Father in heaven is perfect. So, walang middle-middle. Christian perfection talaga ang ating i-aspire. So, sa mga naniniwala kay Kristo, naniniwala sa simbahang Katoliko, pwede natin ma-divide sa dalawang klaseng tao. Ang isang klaseng tao, yung naintindihan na nila yung katekismo, yung catechism, yung sanctifying grace, mortal sin. May isang grupo na, sagutin nyo to sa inyong isipan lang ha, kung andito ba kayo sa hanay na ito. Yung nagpapatuloy sila sa kanilang spiritual life, pero hanggang iniiwasan lang nila ang mortal sin. Yun lang. Hindi na sila nagtatyaga o nagsumisikap na lalago, basta ang sa kanila, hindi lang sila makagawa ng mortal sin para pag namatay sila, makapasok sila sa purgatorio at hindi sila mapasok sa impyerno. Yun lang, hindi lang sila gagawa ng Pero hindi talaga sila nagsisikap na maging perfect talaga. So, hinahayaan nila ang iba nilang mga imperfections. Sige lang, okay lang. As long as venial sin lang, okay lang. Hindi nila sinisikap na matanggal yung mga imperfections nila, yung mga vices, no? Yung mga pride, mga anger, yung mga ganon. As long as wala na silang mortal sin, okay na sila. So, yun ang isang grupo. Yung isang type of Christianity na naman ay hindi kontento na hanggang doon lang. Ang sa kanila ay gusto nilang mahalin si Lord with all of their heart, all of their mind, all of their strength. So, yun ang mga taong naintindihan nila kung ano yung totoong kalooban ng Diyos. Now, we are here in this world to know God, to love God, and to serve God. So, ang punot dulo ng lahat is love for God. Yung ma-develop, lalago, lalalim ang iyong pagmamahal sa Diyos. Hindi yung hanggat pag-iiwas ka lang sa mortal sin. No? So, yun ang beginning, yun ang start. Iwasan mo ang mortal sin, pero dapat huwag ka makontento doon hanggang umiiwas ka lang ng mortal sin. Dapat ang goal mo ay paano mo mamahalin si Lord ng lubos-lubos, na siya na lang talaga na handa kang iwan. No? Handa kang iwan ng lahat, karangyaan, mundo, at gusto mong maging maligaya lang sa piling niya. No? So, bago tayo umimbak, no, sa pupunta sa Christian perfection, dapat nating malaman kung ano ang totoong spiritual life. Kung ano ang totoong spiritual life. Kasi marami maling akala nila pag pumasok yung sa isipan nila yung spiritual life, no? Papasok sa kanila yung fasting. Grabe ka stricto, no? Yung paglalatigo ng sarili, mga matataas na mga vigil, grabe na mga disiplina, no?
akala nila, pag nagawa mo na yon, ikaw ay naabot mo na ang mataas na spiritual life. Maceration of the flesh, hair shirt, discipline. Napansin nyo, karamihan sa mga sinulat dito, hindi natin naririnig ngayong panahon. Imagine niyo 500 years ago to, uso pa ang hair shirt. Alam niyo yung hair shirt? Yung damit na gawa sa buhok ng mga hayop na napakakati. Uso dati yan. Nagsusuot sila ng hair shirt para buong araw hindi sila komportable, nangangati sila. So, pinitensya nila yan. Tapos, uso rin dati yung mga paglalatigo, yung nasusugat ang kanilang mga laman, mga ganun. So, uso dati ngayon. So, ito ang ginagawa dati. Okay? At akala din ng karamihan, no, na pagbanal ka, no, pag naabot mo itong mga sobrang matataas na mga devotion, mga vocal prayers, no, mga office of readings, no, grabe ka kareliyoso sa panlabas, naabot mo na ang high spiritual life, no? At sa mga miyembro naman ng mga religious, akala nila pag regular ka, perfect attendance ka sa prayer, no? Mahilig kang mapag-isa, silent ka, ganon. Yun na yun, naabot mo na. Binabalaan tayo ni Father Scopoli na hindi ito ang ibig sabihin ng Christian perfection. Lahat ng sinabi dito ay hindi masama. Okay? Gusto ko lang ilinawin, hindi ito masama. Vigils, fasting, ito ay magandang mga gawain. Okay? Magandang gawain ito at they are holy practices. Okay? Long vigils, prayers, importante itong lahat. Pero hindi ito ang finality. Hindi ito ibig sabihin na nagawa mo nito ay safe na ikaw. Okay? Gusto lang linawin. So, ang sabi dito, sila ay unquestionably most powerful means. Makakatulong to. Sila ay mga tools, na instrumento para maabot mo o para madisiplina mo ang iyong laman. Or dito ka makakakuha ng lakas, no? Para sa pagdepensa sa iyong sarili laban sa mga kaaway, diablo. Okay? To supply spiritual aids, no? To defend ourselves against our common enemies. So, ang ginagawa ito, tinachastise natin, dinidisiplina natin ating katawan dahil naintindihan natin na ang ating tagapaglikha na si Jesus ay na-offend sa ating mga kasalanan ng laman. At dinidisiplina natin ang ating mga laman para ito ay magiging mababa kumpara sa ating espiritu. Okay? So, lahat ng mga ginagawa natin, nakakatulong siya kung ating naintindihan. For example, bakit tayo nagiging silent? Contemplation, solitude. Bakit? Ang purpose, para makakapag-usap tayo kay Jesus. Okay? At pag iniiwas na natin parati ang company of men, parati tayong nasa tao, kwento ng mga walang kabuluhan, maiwas na natin ang paggagawa ng kasalanan. No? So, at bakit tayo nag-a-attend ng divine worship, prayer, para makilala natin ating sarili at malalaman natin ang kabutihan ng Diyos. No? It will enkindle even more the love of God. So, lahat ng mga sinabi natin, mga fasting, lahat na yan,
maganda yan kung alam natin ang kahulugan at ginagawa natin, alam natin kung anong rason bakit natin ginagawa. So, hindi siya yung end, no? Kundi tools lang siya. Kasi marami sa panahon noon at ngayon din, na akala natin, pag naging religious tayo sa panlabas, external, nagagawa natin yung mga external things of devotion, narating na natin ang spiritual sanctity. Napakadelikado. Sa una pa lang ng chapter, binabalaan niya na tayo na napakadelikado. Okay? Kasi, anong sabi, itong slide na ito, take note of this. Very important slide. So, itong external works, yung dinescribe ko kanina, fasting, lahat na yan. Mga worship, novena, lahat-lahat. They are almost holy, no? But, kung hindi ka marunong gamitin ito, sabi, in themselves, by the fault of those who use them as the foundation of the spiritual being, prove a more fatal occasion of ruin than open sins. Mas delikado daw ito, no? Mas delikado itong mga bagay na ito kung mali ang pag-intindi mo ito kumpara sa mga lantaran ng mga kasalanan. Okay? Again, mas delikado itong maling paniniwala na ikaw ay banal na kung ginagawa mo ito kumpara sa lantaran ng mga immoral na kasalanan. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kasi, pag hindi ito na correct, itong mentality na ito, pwede kang malubog sa estadong ito na akalain mong ligtas na ikaw, ngunit sa totoo, papunta ka sa impyerno. Bakit? Bakit napakadelikado ng estado na ito? Kasi ginagawa mo ang mga bagay na banal. No? Ginagawa mo ang mga bagay na banal. So, hindi ka mag-aakalang ikaw ay papuntang impyerno. Pero ang katotohanan, ang kaluluwa mo ay lugmok, sira-sira. So, ito ang bitag ng dyablo para sa mga taong simbahan. So, ang dyablo may maraming bitag. May bitag siya para sa mga taong mahilig sa sugal, mga taong mahilig sa babae, sa pera. Sa mga taong andan sa simbahan, ito rin ang gagamitin niyang bitag. Yung mga external signs of devotion. So, hahayaan ka, sabi dito, so such people live their hearts unprotected. No? Kasi may mga nagsisimba ka na kada araw, magigising ka na maaga, tapos kontento ka na, parang secured ka na no? Kaya kami ni Mrs., we try going to Mass every day. So, winawarningan din namin sarili, huwag kang magkampante. No? Dahil marami na nagpapasalamat doon. Thank you, natulungan mo ako, nabukas ang isip ko dahil sa turo mo. Delikado pala. No? Kasi magaganahan natin ang sarili natin, akala natin okay na tayo, pero ginagamit ng dyablo. Gagamitin ng dyablo. Kaya nga ito ay spiritual warfare. No? Grabe talaga bright ang dyablo. Grabe talaga. So, such people live their hearts unprotected, giving to their own desires, opening themselves to the subtle. Ang subtle ay hindi mo mamamalayan na mga style ng devil. So, nakikita ng dyablo na lumilihis ka na sa tamang daan. Okay? Ito mga taong to, walang mga immoral na ginagawa. No? Na walang immoral. Wala silang mga kabit. No? Hindi sila magnanakaw. Pero, pwede ka pa rin may impyerno.
Sabihin natin mamaya. Wonder of the true path allows them to continue these external spiritual practices. Hinahayaan tayo ng diablo na gawin itong mga external spiritual practices sa ating satisfaction, no? And meanwhile, he leads us into thinking and imagining of falsely thinking they are lifted up among the angels. May puwang na tayo sa langit. Ganon, no? Dahil tinitingnan natin yung ating mga efforts, mga resulta sa ating mga gawa. Okay? By the way, these people live and behave just shows how they're delusion. Pero, malalaman mo ang mga taong ito na gumagawa ng mga external spiritual practices kung ito ay totoo o delusion lang sa pamamagitan ng kanilang asal. How they behave, no? How they live their life. Okay? Kaya napansin niyo, maraming, 'di ba? Maraming tao mga grabe ang devotion, pero ang buhay, the way sila magsalita, ang kanilang asal, ang kanilang ugali, parang walang love kay Christ, no? So, pag napansin mo sila, they want to be recognized always, and they want to be put above others. So, banal tignan, pero grabe ang pride. So, pride alone can send you to hell. Grabe yung pride na gusto mapagmataas, na gusto i-recognize, sisikat, parate, at to put above others. No? At itong mga tao ay kumakapit sila sa kanilang sariling opinyon. Mahal na mahal nila ang ilang opinyon at pinaniniwalaan nila ang kanilang, believe silang masyado sa kanilang opinyon, sa kanilang sarili. No? At bulag sila sa kanilang mga kakulangan, sa kanilang mga faults, kakulangan ng kanilang mga ugali. Feeling nila perfect na sila at hindi mo na sila pwedeng makoreksyonan. No? So, at galit agad sila pag sila ay kinoreksyonan mo, at grabe sila mamintas at mag-criticize sa words and actions of others. Okay? At kung sila ay iyong akayin or ipamulat sa kanila or sabihan, they are very disturbed. Sila ay magagalit at sobrang maapektuhan, no? They will be offended so much. At for example, hindi ito itong discussion natin ito, huwag kayong mag-isip ng ibang tao, oo, si ano pala na to. Naalala ko. Point it to yourself. Kasi baka tayo yan. Pwedeng tayo ito. Malaki ang chance na tayo. Okay? So, at kung sa panahon na tayo, itong mga taong ito, tayo ba, pinadalhan ni Lord ng mga trials, no? Mga sakit, mga problema, mga suliranin sa buhay, persecution. At anong sabi? Lahat ito ay pinadala ni Lord, no? Na para sa ating kabutihan, to test our faith. So, the moment na dumating ito, doon mo makikita ang totoong kulay ng espiritualidad ng taong ito. Yeah? Ilang tao ba? Parating magsisimba, parating magro-rosary, parating gagawa pagtutulong, pero may kondisyon sa loob ng utak nila. The moment na magka-problema, Lord, bantay lang ka, Lord. No? The moment na ginagawa ko itong lahat, Lord, pero the moment na magkasakit ang anak ko, the moment na mawalan ako ng trabaho, the moment na magkabulya sa buhay ko, titigil talaga ako, Lord. Kasi
lahat to gagawin ko tapos mangyayari sa akin. So yun, doon mo makikita. So maraming tao na hindi na nagsisimba. Dati, grabe magsimba. Tumigil dahil nagsunggod, no? Nagtampo kay Lord. Kasi akala nila may obligasyon si Lord sa kanila. Pero yung mga bagay na yun, pinapadala ni Lord to test our faith, to grow our self-knowledge. Okay? So doon mo ma-expose ang taong hindi pala sila totoo nasa kay Lord, no? Itong mga taong ito, gumagawa ng external religious practices, pero hindi nila sinosurrender ang kanilang... Kaya nire-remind ko ang sarili ko. Minsan ganun din ako. No? Ginagawa ko lahat ito, pero sometimes, you never know. No? Ayaw ko mang aminin, pwedeng sa pang-sarili. So, kahit na, kaya everyday, kahit na ang dami mo nang ginawa sa isip mo para kay Lord, huwag kang tumigil sa pag-usisa sa isipan mo. Baka hindi mo pa sinosurrender ang will mo kay Lord. Sariling pamamaraan mo sa pag-serve kay Lord. Yung gusto mong paraan. Hindi mo pa, pag ito ay mahirap na, hanggang dyan lang ako. Ganun. No? They refuse to surrender. Pag may dumating na trahedya o suliranin o problema, no? Hindi nila tatanggapin. Lahat ng ito ay galing kay Lord. Dapat willing tayong tanggapin. Sakit man, o blessings man, or problema. Nor they will humble themselves like Christ in His sufferings. So, hindi natin nakikita na ang problema, napakagandang slide to mga kapatid. Ang problema pala, no? Ang mga persecutors natin, yung mga nagmamarites sa atin, mga persecutors, yung mga naiinggit, ginagawa tayo ng issue, no? Yung mga napasaway, yung mga persecutors natin, dapat daw pala natin, ituring natin sila na beloved friends. Bakit? Kasi sila ay instrumento ng Diyos. Sila ay para mamortify, mamatay ang ating laman. Tapos tataas ang ating antas for our perfection and for our salvation of souls. So, ang mga taong kulang pa, no? Hindi nila nakikita ang persecutors as beloved friends, instruments of God's goodness. Kaya nga, walang galit si Lord sa mga taong pumapatay sa Kanya. Walang galit ang mga santos, ang mga saints, no? Dahil sila pala ay beloved friends, instruments of God's goodness. So, it is clear that these people are in serious spiritual danger. So tayo, hanggat external lang tayo, no? Yung mga preaching natin, external yan. Lahat, yung ating mga pagsisimba, external yan. Pero kung walang kasamang internal yan, no? Delikado. We are in serious spiritual danger. As a result, they think themselves highly perfect and become proud. Hindi sa mind, passing judgment to others. Bakit siya hindi nagsisimba kagaya sa akin? Bakit hindi siya ganun bakit hindi siya nag-rosaryo kada araw kagaya sa akin? Bakit ganun? No? Kahit ikaw ay nagro-rosaryo pa araw-araw, kahit nagsisimba ka araw-araw, nagsisimba ka kada linggo, no? Huwag kang magyabang sarili mo mas disiplinado ka o mas magaling ka. Ayaw ni Lord ng ganun. Okay?
You should feel pity for others. You pray for them. Okay? Dahil lahat yan hindi mo nagawa sa sarili mong kakayahan. Bigayan ni Lord. At anong sabi ni Father dito? Para maligtas itong mga taong ito, para ma-convert itong mga taong doing external things at walang inward, malaking grasya ang kailangan para ma-convert ang mga taong to. Mas malaking grasya, no? Ang sabi dito, mas madali pang ma-convert ang lantarang mga makasalanan, mga immoral, kumpara sa taong ito. Dahil kampante na siya, dahil nakakubli siya sa damit ng virtue. Kung tignan mo, may virtue na siya. Okay? Ginagawa niya ng mga spiritual things. So, feeling niya safe na siya. Kaya mas delikado ito. So, yung mga lantarang mga immoral, nakikita niya, makasalanan ako. So, kailangan. Pero pag nakita mong wala kang sakit, kaya, napansin niyo mga kapatid, ang daming taong simbahan, pare, bishop, religious, lay, minsan grabe ang pride, grabe ang ugali, at hindi nagbabago kasi nagkamali sila ng akala, no? Inggitero, yung mga efforts, binablock nila kasi gusto nila sila lang yung sisikat, di ba? Yun. Kasi mas delikado. For an open sinner is more easily converted and restored to God than the man who shrouds himself under the cloak of seeming virtue. Okay. Now, ngayon na nakita na natin kung ano ang totoong spiritual life na hindi lang sa external things, no? Ano ngayon ang totoong spiritual life? Ito yung answer. Ito yung sagot. It is knowing the goodness and greatness of God. No? Knowing the goodness and the greatness of God. And, knowing our own nothingness. At kung ano tayo attracted towards evil. Na araw-araw, hanggang kamatayan, dahil sa ating concupiscence, tayo ay naaakit sa kasamaan parati. At tayo sa ating sarili ay walang maipagyayabang, walang kabutihan sa ating sariling kalooban. Okay? So, spiritual life, saan nakasalalay ang totoong spiritual life? Is in loving God, rejecting ourselves. So, aabot ka sa stage na mas nire-reject. Level yan eh. Hindi yan, level yan eh. Antas. Mas lumalalim ang pag-reject mo sa iyong self. Kasi kung baby ka pa, spiritual baby ka pa, more of self pa. Paano naman to? Gusto kong masiyahan. Paano naman to? Paano ang kaligayahan ko? Paano ang kaligayahan? Pero the more you love God, the more you grow higher, the more you reject yourself. No? So, you humble yourself before God. Hindi lang kay God hinahumble mo ang sarili mo. You are humbling yourself sa iyong kapwa. Willing kang walang dangal sa harap ng iyong kapwa. No? For the love of God. Okay? Walang honor. No? Hindi ka mare-recognize. Willing ka. Not only to God, but before all His creatures. Completely giving up your own will. Okay? Kasi, ano ang saysay kung lahat ginagawa mo yan, pero yung self-will mo, very, very strong.
hindi mo si God, di ba? Kaya kagaya nga sinasabi ko, kapatid, pwedeng dami nating ginagawang mabubuti. Kagaya ng mga protestante. Okay? Mga protestante. Praise, worship, preaching the word of God. Pero kung magmamatigas sila na they will serve God their own way. Ano bang, di ba hindi naman masama mag-preach, hindi naman masama mag-read ng Bible. Puro yan magaganda. Pero ang tanongin natin, ano ba talaga ang will ni Lord? Ang will ni Lord ay mapapasakop tayo sa isang simbahan na tinatag niya. Ang will ni Lord, na kainin natin ang kanyang laman at dugo sa Eucharist. Yun ang will niya. So kung kahit ano pa mabuti ang ginagawa mo, pero hindi yan ang kalooban ni Lord, hindi masisiyahan si Lord. No? Kahit hindi ibig sabihin mabuti, no? For example, inutusan kang magwalis, i-arrange mo ang kwarto ng guest room kasi may bisita ang darating mamaya. Pero hindi mo sinunod. Nagwalis ka ng bakuran at nag-gardening ka. Ang tanong, masama ba mag-gardening? Hindi, mabuti. Masama ba magwalis ng bakuran? Hindi, mabuti. Pero hindi yan ang kalooban ng amo mo. Kaya warning mga kapatid, akala natin gumagawa tayo ng mabuti, okay na. No, tanungin natin ang kalooban ni Lord. Ano ba ang kalooban ni Lord? Kahit si Jesus, sabi niya, bumarito ako, hindi gawin ang aking kalooban. Marami siyang pwedeng mabubuting gawin. Okay? Pero ginawa niya ang kalooban ni Lord ng kanyang Ama. Completely giving up our own will. No? May mga tao na gusto kong mag-preach, hindi pwede. So, hindi pwede, gusto ko talaga bang preach? Binigyan ka ni Lord ng cancer. Hindi mo matanggap-tanggap na may cancer ka kasi gusto mo mag-preach. So, nagtatampo ka, nagre-rebelde ka kay Lord, pero ang will ni Lord, may cancer ka. Accept that cancer. Okay? So, hindi ka mag-serve kay Lord in your own way. Pwede kang mag-serve kay Lord in your cancer. Right? Extreme example, pero nangyayari yan. May na-meet na akong taong ganon. Nagtatampo siya kay Lord. Ganon. Now, in striving for such lofty perfection, you will constantly have to struggle against your will in all things. So, pag susundin mo ito, malaking struggle. Kasi, kahit sa maliit na bagay, you have to struggle. Mahirap yan, no? Kaya, we always pray. Kaya kung tumitigil ako when I pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Lord, let your will done unto this world, especially to me. Let me accept your will. Kahit ano man yan, I trust in you. Lord, I trust in you. Alam mo naman, Lord, kung ano ako kaduwag, sinasabi ko kay Lord. Pero, give me the confidence to trust in your will. Ano man yan. Anong sakit man ipadala mo sa akin. Anong trahedya man. Sige lang, Lord, let your will be done. Okay? So, pag ganun ang prayer mo, handa ka na kung ano man ang darating, hindi ka na magtatampo kay Lord. Okay? So, you must be fully prepared for this battle in your heart and mind. At ang magiging makokoronahan, makatanggap ng corona, yun lang ang mga brave warriors. Kasi pwede ka namang maging matapang sa simula, pero hindi ka tatapos hanggang sa huli. Kaya sabi ni Jesus, those who hold on till the end will be saved. So ito yung pinakamahirap sa lahat ng struggles. Kasi
ang ating pinakamatinding kalaban ang self. Okay? Self ang pinakamatinding kalaban natin. So, nakikipaglaban tayo sa ating self. Ang ating sarili, nakikipaglaban din sa atin. Hindi din siya sumisurrender, no? Pero, nakikita ni Lord ang iyong effort. Kaya precious in the eyes of God ang ating efforts. So, ang sabi dito, no? God will be more pleased, no? Kumpara sa ating, kung ating lalabanan ang ating sarili, mga kahinaan, ang ating temper, ang ating pride, ang ating mga, kung ano mga pangit na ugali sa sarili, ang ating pagkamadamot, pagkatamad, no? Yung 7 vices, no? Sloth, anger, okay? Envy. Titirahin natin yan, puputulin natin yung mga ugat na yan, no? Bubunutin natin yung mga ugat. Yun ang dinidevelop mo. You are developing virtues, love, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty, chastity. Kasi useless, ginagawa mo lahat. Nagde-deliverance ka, nagpe-preaching ka, sikat na sikat ka, pero wala ka nitong fruits of the Holy Spirit, the virtues, kindness, goodness, cheerfulness, ganun lahat. Lahat, no? Useless. Sabi dito, tingnan mo. You will offer God a greater and more pleasing service than if you were to mortify your body to the point of shedding blood, or even to convert millions of souls. Para ano? Convert ka millions of souls, pero pangit pa rin ugali mo. No? Tapos, hahayaan mo lang, okay lang. Okay lang ito na, ano pa rin, madamot pa rin ako. Okay pa rin, proud ako. Hinayaan mo lang to. Anyway, dami ko nang na-convert. Di ba? Dami ko nang ginawa sa simbahan. Mas masisiyahan si Lord sa, sabi daw, if you truly dedicate yourself to subduing and eradicating all your unruly cravings, desires, wishes, even in the smallest things, you will offer God a great and more pleasing service than if you were to mortify your body to the point of shedding blood, fast more strictly than the ancient hermits, or convert millions of souls. Pero hindi ibig sabihin na hindi importante ang to convert a lot of souls. Sabi dito, the conversion of souls is very precious to the Lord. Pero hindi siya masisiyahan kung hanggang ka lang na pababayaan mo na ang iyong ugali ay hindi nababago sa loob. Okay? Kasi ito ang will niya sa iyo. To develop virtues, holiness. Okay? Yan ang will ni Lord sa atin. Okay. Pareho pa rin ang message nito, no? God will be more pleased if you focus on carefully, tirelessly, mortifying your own passions, than if you were to serve Him in some greater work, no? Pero inaalaw mo naman mga these sinful passions to remain alive sa loob mo. So ano tong 4 weapons? Ano tong 4 weapons para manalo tayo sa spiritual combat? Ito yung 4 weapons. Una sa lahat, distrust of self. Ang hindi pagtiwala sa sarili. Okay? Number 2, nagkamali itong number. Mali itong number na ito. Bakit naging 3? Sige lang, 1, 2, 3, 4 yan. Okay? Kayo na lang magbago ng numbering. Number 2, trust in God. Number 4, number 3, spiritual exercises. Number 4, prayer. So, ito lang dalawa ang tatalakayin natin ngayon. Number 1 and number 2, distrust of self and trust in God. Okay? Ba ito? Distrust of self.
So, yan ang pinakauna natin gawin. Huwag tayong magtiwala sa sarili, pagdududahan natin ang ating sarili. Okay? Anong sinasabi ng mundo? Trust in yourself. No? Pero dito, napaka-importante ng self-distrust kasi kung hindi wala ito sa iyong sandata, kahit ni maliit na depekto sa iyong sarili, wala kang matatanggal at wala kang mababago. Okay? So, ang ating corrupt nature, ang ginagawa ng corrupt nature, dinideceive tayo. Nililin lang tayo na iniisip natin na, ang galing-galing mo na. Malaking tukso yun sa akin kasi marami tayong nare-receive na mga compliments, mga pagpupuri, pagpapasalamat. Lulobo yung tenga ko, no? So delikado, no? We need to think highly of ourselves. Mahuli mo na, no? Pero delikado yan kasi we often imagine ourselves to be something, pero ang katotohanan, we are nothing, no? At itong fault na ito ay mahirap makita sa ating sarili. Pero ito ay very displeasing kay Lord. Hindi natutuwa si Lord nito. No? Dapat nating isipin, lahat ng kabutihan na nagawa, bakit ka nakagising ng maaga para mag-pray? Dahil kay Lord yan. Hindi yan dahil sa iyo. Isipin natin parati, walang mabuting nanggagaling sa ating sarili lamang. Galing kay Lord. So, ang ating parating attitude is gratitude. Pagpapasalamat kay Lord. Hindi yung, Lord, may utang ka sa akin ha. Nagsimba ako. May utang ka sa akin ha. Ganito. Ganon. So, at itong katangian ng self-distrust, mga kapatid, ito ay, kahit itong self-distrust, hindi pagtiwala sa sarili, ay galing pa rin ito kay Lord. Okay? Pero, God expects us na i-develop natin ang virtue na ito. Self-distrust. Ito ay isang virtue. Kailangan nating i-develop. So, para ma-develop mo itong self-distrust, meron na namang 4 na method. Okay? Mahilig si Father Scopoli sa 4 na method. No? First, yan. Isipin mo parate na sa iyong sarili, wala kang mabuting magagawa sa iyong sarili. Okay? Na para ikaw ay makapunta sa langit, wala. Totally wala. Okay? Pangalawa, hingiin mo kay Lord itong katangian na ito. Kasi minsan nakakalimutan natin to eh. Diba? Nakakalimutan natin na pag hindi tayo magtitiwala sa sarili, pagdududahan natin ng ating sarili. Hindi yan masama. Mabuti yan. Okay? So hingin mo, gift ito kay Lord. Lord, give me the gift of self-distrust. No? At hindi mo kayang makuha ang katangian na ito kung hindi mo hingin kay Lord. Okay? At so, ang pangatlong method is maraming mga kaaway o mga tukso na hindi natin kayang tanggihan sa ating sarili lang. No? At mag-ingat tayo sa ating self-judgment. Kasi ang ating self-judgment always parati nilalagay natin ang ating sarili sa maganda. Uy, ang bait mo, mabuti ka. No? Be wary of your judgment, your powerful inclination to sin. Tandaan natin, ang ating kaaway, si Satanas, well-practiced. No? Ilang centuries na ang kanyang pagpapractice. Alam niyang ang technique niya, open and secret techniques. Pwede siya mag-disguise like an angel in the light. No? Pwede siya maglagay ng maraming traps. Ang 4 na paraan,
no? Is pag may nakita kang, for example, ilang beses akong nag-fail sa prayer, no? Minsan tinatamad, may namimiss na mga prayer. So, dapat pala, ang gagawin niyan, titingnan ko ang sarili ko, no? Whenever you fall into any fault, or for example, naging mainit ang ulo mo, o naging suplado ka, o naging madamot ka, o anong mga o naging nainggit ka, you should deeply look into yourself, no? Tanggapin mo ang iyong kahinaan na ikaw ay weak within yourself. At pagkatapos nun, humble yourself at hingin mo ang lakas kay Lord. No? So, sabihin mo, akala ko mataas na yung level ko, tumataas na ako, nag-grow na ako kay Lord. Tapos ito na naman, back to what? Back to square root na naman. No? Back to step 1 na naman. Inaalaw minsan ni Lord na you will fall to the ground, like you commit these venial sins, no? Para makilala mo ang iyong sarili, para hindi ka maging proud, no? Para turuan ka ni Lord na huwag magtiwala sa sarili. Kasi minsan hinahayaan na natin hindi mag-pray kasi akala natin malakas ka na. Nire-remind ka ni Lord that without prayer, saan ka kumukuha ng lakas? Sa prayer, to be connected with Him. No? Pero proud ka kasi akala mo tumataas na yung level mo, malakas ka na. And then, akala mo pwede ka nang mabuhay na wala siya, hindi mo na siya masyadong iniisip. Diba? So, depende kung hanggang kailan ka hahayaan ni Lord na ma-fall, depende kung ano ka ka-proud. Okay? Example kay Mama Mary. Walang presumption sa kaluluwa ni Mama Mary. Hindi siya nagpe-presume. Very humble. Kaya, walang ganon na nangyari kay Mama Mary. Okay? There's no fall. Pero pag ikaw, you are so self-presumptuous, the more ikaw i-allow ni Lord mag-fall. Sometimes, to the point na ma-fall ka into mortal sin. No? And magkakayod ka na naman paakyat. No? So, whenever you find yourself falling, immediately self-refuge to self-knowledge and trust God. No? Si Lord ang iyong inaasahang magbibigay sa iyo ng lakas na mabago ang iyong sarili. Okay? Next, trust of God. Trust in God. Okay? So, una, self-distrust. Next, trust in God. Kagaya, maalala ko si Saint Therese of Lisieux or Therese of Little Flower. Hindi niya kaya mag-smile sa mga masusungit na mga madre na kasama niya. Hindi niya kayang magpatawad o gumawa ng mabuti. Pero anong ginagawa niya? Hindi niya kaya. So, si Lord, kay Lord siya kumukuha ng lakas. No? Hindi ko kaya to, Lord. Kaya, sa'yo ako umaasa na magawa ko ito. Kasi kung mind over matter ka lang, na gusto mo lang mag-smile, gusto mo lang hindi ka humihingi kay Lord ng lakas. Hindi ka. So, paano hingin kay Lord? Araw-araw. Kung pwede, kada minuto hingin mo kay Lord. Ganon. Kada minuto o ilang beses sa isang araw, hingin mo kay Lord na gusto mong hindi ka makapag-smile. Hingin mo kay Lord na makapag-smile ka. Hindi ka makapaggawa ng ganito. Hingin mo kay Lord. So, asahan kay Lord ka asa. The Lord alone, all our trust in the Lord alone for help and victory in every struggle. No? So, paano natin aasahan si Lord?
meron na naman ang 4 ways. 4 na naman. Mahilig talaga si Father sa 4 ways. Una, hingin natin kay Lord. Sinabi na natin. No? Hingin natin kay Lord. Pangalawa, magtiwala tayo na ibibigay talaga ni Lord kung anong hinihingi natin. So, ito yung panahon na walang duda ibibigay ni Lord. Yung sinabi ni Lord, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and you will be opened. Ito yun. Ask anything in the name of the Lord and it will be given to you. Ito 100% ibibigay niya. Pero pagdating sa material things, hindi to 100% na ibibigay niya kung anong gusto natin. Pero pag spiritual things, 100% ibibigay niya. Okay? Pag material things like healing, mga material, mga pera o ano, depende yan kung ito ay kalooban ni Lord. Okay? Kaya iba, mali ang pag-intindi sa Bible. Hiningi ako na gumaling ang aking nanay sa cancer, hindi naman. So, hindi totoo yung Bible. No. Mali pag-intindi. In spiritual things, no? In spiritual things, 100% ibibigay ni Lord. Like, pero mga material things, it depends kung ito ay your will, not my will, be done. Okay? So, never tayong i-abandon ng Lord kung tayo ay hihingi sa Kanya. Pangatlo, dapat natin malaman na no one who trusted in God has ever been confounded. Walang taong nagtiwala kay Lord na binitin niya at pinabayaan niya. Ibibigay niya talaga sa iyo. No? Anong hingi natin? Huwag natin yung kalimutan, hinihingi natin, give me the gift to distrust myself. Okay? And I trust in the Lord na magkakaroon ako ng spiritual fruits. Okay? So the fourth way, start by reflecting in your own weakness. Pagkatapos nun, trust in Him that He will help you. So pagkatapos mo mag-trust kay Lord, you fight courageously. Okay. So, with this weapon, sa tulong yung pangatlo, prayer. So, didiscuss natin sa sunod na meeting yon. Dalawa lang muna. Distrust of self and trust in God. Yan ang first two, no? So, again, reminder, huwag nating kalimutan, huwag nating baliktarin. Ang pinakauna sa lahat, step 1, huwag magtiwala sa sarili. Pangalawa, trust in God. Kasi ang Diablo ay napakatalino. It lurks almost always even under an imagined self-distrust and fancied confidence in God. Ano ibig sabihin nun? Minsan, kahit akala mo, meron ka ng self-distrust at meron ka ng confidence kay God, nagtatago pa sa likod ng Diablo. Akala mo meron ka nun, wala pa pala. No? So, huwag mong baliktarin. No? Parati, pinaka number 1, huwag magtiwala sa sarili. Always trust in God. No? Huwag kang magtiwala sa sarili na banal ka na. Always check if na-surrender mo na ba ang kalooban mo kay Lord. No? So, yun. It should always precede. So, sa lahat ng actions natin, ito ang pinaka-basic. Yun ang pinakauna, yung dalawa. Okay? Kasi, kung wala kang pagdududa sa sarili, hindi ka na mag-pray. Hindi ka na magtatrust kay God. Kaya napaka-importante. No? Tamang-tama. Mataas. Umabot pa rin pala ng 1 hour. No?
Okay. So, hello sa mga andito ngayon, nagtiyaga sa Zoom. Brother Conaberto, good evening. Brother Harry, Sis Earl, Sis Hazel, Gal Ibim, Brad John Marlo, Sis Juvic, Sis May, Sis Monet, Brother Naven, Sis Nerelisa, hello, Brother Ramel, Sis Sarah, Sis Del, good evening, Sis Janet, and Sis Tarsi. Okay. Sinong gusto mag-volunteer, mag-closing prayer? Hello, Sis Nerelisa. Good evening. Gusto mo mag-closing prayer, sis? Okay po, Doc. Okay, sis. Okay, let's put ourselves in the holy presence of God and let's pray the St. Michael the Archangel prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, for the closing prayer. Bye-bye, mga kapatid. God bless you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Next week. God bless. Thank you. Bye. Record.